Natutunan mo nung ikaw ay nasa baitang 7 at naging malinaw sa iyo na ang tao ay natatanging nilikhang nabubuhay sa mundo. Ano ba ang nagpapabukod tangi sa tao? Sa ibang nilikha, may buhay upang makamit niya ang layunin sa pagkakalika sa kanya bilang tao. Sa kanyang pag-iisip, pagpapasya at pagkilos, nagiging bukod tangi ang tao. Upang ihanda ka sa ating aralin, ating balikan ang mga natutunan mo noong ikaw ay nasa baitang 7. Sagutin ang mga gawain na may kinalaman sa nilikhang may buhay sa mundo. Magbahagi ng 2 pagkakatulad at pagkakaiba ng 3 nilalang na may buhay. Unang gawain, pagsusuri sa larawan. Tunghayan at suriin ang larawan. Unawain at sagutan ang katanungan tungkol sa larawan. Isulat ang iyong kasagutan sa sagutang papel. Mula sa iyong kasagutan sa itaas, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ano ang pagkakatulad at pagkakaiba ng tao at hayop? Paano kumilos ang hayop, ang tao? Ano ang natuklasan mo tungkol sa hayop at tao? Gawain 2. Pagsusuri sa sitwasyon. Pag-aralan ng mga sitwasyon. Ipagpalagay mo na ikaw ay isa sa tauhan sa sitwasyon at sagutin ang katanungan. Ano ang gagawin mo sa pangyayari? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos, kaya't siya ay tinawag na kanyang obra maestro. Ang pagkakalikha ayon sa wangis ng Diyos ay nangangahulugan na ang tao ay may mga katangiang tulad ng katangiang taglay niya. Minigyan ng Diyos ang tao ng kakayahang mag-isip, pumili at gumusto. Ang tao ay nilalang na may likas na kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang kanyang konsensya ay indikasyon ng naturang orihinal na katayuang ito. Kakayahan taglay ng tao. Pangkaalamang fakultad o knowing faculty. Dahil sa panlabas na pandama at dahil sa isip, kaya't ang tao ay nakauunawa, naghuhusga at nangangatuwiran. 2 kakayahan ng tao. Panlabas na pandama. Ito ay ang paningin, pandinig, pangamoy at panlasa. Ang mga ito ay nagiging dahilan upang ang tao ay magkaroon ng direktang ugnayan sa realidad. Mga halimbawa, paningin, mata na ginagamit upang makita ang mga bagay sa ating paligid. Pangamoy, ilong na ginagamit upang makaamoy katulad ng amoy ng pabango o iba pang amoy sa ating paligid. Panlasa, dila na ginagamit upang makalasa ng mga pagkain. Pandinig, tainga na ginagamit upang makadinig ng iba't ibang klaseng tunog sa paligid. Ang ikalawa ay ang panloob na pandama. Ito ay ang kamalayan, memorya, imahinasyon at instinct. Ano ang kamalayan? Pagkakaroon ng malay sa pandama, nakapagbubuod at nakakapag-unawa. Halimbawa, mag-aaral ka ng mabuti dahil alam mo na malapit na ang final exam. May kamalayan ka sa iyong sarili na kailangan mong mag-aral dahil gusto mong makapasa sa pagsusulit. Memorya, kakayahang kilalanin at alalahanin ang nakalipas na pangyayari o karanasan. Halimbawa, naaalala mo na may takdang aralin kayo sa edukasyon sa pagpapakatao na ipapasa bukas. Ikatlo,
imahinasyon. Kakayahang lumikha ng larawan sa isip at palawakin ito. Nakabubuo ka ng pangyayari sa iyong isip na ikaw ay nakarating sa ibang bansa at nagpatayo ng sarili mong negosyo. Instinct, kakayahang maramdaman ang isang karanasan at tumugon ng hindi dumadaan sa katwiran. Halimbawa, naramdaman mo para may sumusunod sa iyong habang naglalakad pa uwi. Dahil sa iyong instinct, mabilis kang tumakbo. Ipinakita ni Esteban ang espiritual at material na kalikasan ng tao gamit ang chart. Nakaaalam ang tao hindi lamang dahil sa kanyang isip, kundi dahil din sa kanyang pandama. Sa pamamagitan ng mga panlabas na pandama, nagkakaroon ng tao ng direktang ugnayan sa realidad. Ang realidad ang siyang nagpapakilos sa kapangyarihan o kakayahang makaalam. May pagkakatulad ang hayop at ang tao. Una, sila ay parehong mga nilalang na may buhay. Ikalawa, may natatanging pangangailangan ang tao at hayop. Ito ang pagmamahalan sa isa't isa. Ang pangatlo ay may kakayahan sila magparami. Ang tao ay may isip upang alamin ang diwa at buod ng isang bagay. Tayo rin ay may puso upang makaramdam ng emosyon at kilos loob na magpasya at isakatuparan ang ating pinili. Ito ang dahilan kung bakit tayo natatangi at naiiba sa iba pang nilikhang may buhay. Ayon sa aklat, Education ng Values ni Esteban, ang isip ng tao ay may spiritual na kakayahan o ang tinatawag nating intellect at will. Makikita ang pagkakaiba ng intellect at will ayon sa tunguhin nito. Ang tao ay nagtataglay ng karunungan na wala ang ibang nilalang sa mundo. Ang kanyang karunungan ay bunga ng nahubog sa isip at kilos na batay sa katotohanan, sapagkat ang katotohanan ay inaalam sa tulong ng pag-iisip at akmang kilos.